topic, sabi ho dito, sonship of believers. Ang mga anak ng Diyos. I want you to see this. Kaya yung pagiging anak ng Diyos ay dahil ako'y naniniwala na ang Panginoon, ang Holy Spirit at tayo ang nakakaalam yan. Ako lang po ay tatayo at magsasalita ayon doon sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia sa Romans 8, verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan, sabihin natin, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi pala lahat. Hindi po pala lahat ng tao anak ng Diyos. Yun daw lang pinapatnubayan ng Holy Spirit. Okay, verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba-ama. 16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Last verse, at kung mga anak, hallelujah, at kung mga anak, conditional, it is depend on our faith in ourselves. Ayan continue word, at kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Hallelujah. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Kaya pag-aaralan natin ngayon ang Son of God. Kaya tayo po, Son of God, hindi ho tayo alipin. Ang Son of God, pagpapalain ng Diyos. Pero yung mga alipin ng bisyo, alipin ng demonyo, ang gusto niya ay gawin ay gawa ng demonyo. Ako po'y naniniwala, it is not like the blessing that God gave to us. Tsaka masasaya yung mga anak ng Diyos. Kahit dumadaan ng matinding trial, pagsubok, masasaya yan. Hindi na i-stress yan. Kasi nakikita niya sa buhay niya na siya'y guided ng Holy Spirit. Kaya ang unang makatangian ng mga anak ng Diyos, sabi po doon sa Galatia 5:18. Ang sabi dito, Spirit guide. Hallelujah. Kaya kanina natutuwa ko, maging sa buhay ko po. Hindi ho aangat ang buhay ko kung hindi ako pinatnubayan ng Panginoon. Pero nung araw, minsan patnubay ng Panginoon, pero mas marami yung patnubay ng kaaway. Sa Galatia 5 verse 18, ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan. And because this is the word of God, this will happen. Sabi ng Biblia, kahit isang tuldok o isang kudlit, hindi mawawala hanggang maganap ang lahat ng bagay. And because we are son of God, we are sonship of God, sabi sa verse 18, that of what kung, alam niyo yung word na kung, conditional, it is up to you. Hindi ho hinawakan o sinama ng Diyos sa krus ng Kalbaryo yung ating mga desisyon. We are free. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos o ayaw, it's okay. It's up to you. Pero sa buhay ko, pinili ko po ang maglingkod sa Diyos. Kahit na sinasabihan nga ng aking may bahay, paano maglilingkod ka sa Diyos, wala naman sweldo dyan. Wala nang sweldo, iniwanan ko pa trabaho ko. Pero I tell you, church, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkos, pinagpala pa ng Diyos. Kasi yun ang sabi dito datapwat kung, yung kung ho, conditional, datapwat kung kayo'y, tayong lahat wala hong itinatangi ang Diyos. Sabi nga ni Pastor yung kanina, nagsa-Sunday school, mayaman, mahirap ka, mamamatay ka rin. Ang nakita ko diyan, mayaman, mahirap ka,
pag namatay tayo, pare-pareho din tayong kalansay. Walang mayaman na hindi ang buto niya ay ginto. Lahat tayo buto, kalansay. Okay? Kaya pare-pareho po yan. Ang nakita ko lamang, pagka ikaw ay wala sa Panginoon, magulo ang buhay mo. Pero pag nasa Panginoon ka, kahit dumadaan ka ng matinding trial at pagsubok, umaawit ka pa rin, I love you, Lord. Amen? This is what I see. Kaya sabi doon sa, datapot kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, pause muna tayo. I-meditate, nguyain. Ha? Sabi doon, kung pinapatnubayan, tayo daw ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Yun ang nakita ko. At kapag tayo pinapatnubayan ng Panginoon, ang buhay natin may direksyon. Kasi hindi ho magtuturo ang Holy Spirit ng palpak o mali. We will not be disobedient, but the Holy Spirit that are teaching us, tama. Ikagaganda ng buhay po natin. Kaya nga kung ang buhay natin ay mapariwara, it is not God's fault. It is ourself. Okay? Kaya nga sabi dito, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, wala ka na dun sa paniniwalang nadinig mo lang. Minsan yung paniniwala, nadinig ko kasi sa nadinig ko din sa sa langit wala nang beer. Kaya ayaw tumigil ng pag-iinom. Kasi nadinig nalaman ko sa Bible, ang lasinggero hindi pupunta sa langit. Number 1 akong lasinggero nung araw. Pero salamat, nakalaya ako dahil naniwala ako sa Biblia, dahil gusto kong pumunta sa langit, kaya hindi na ako naglalasing ngayon. Okay? Umiinom ako yung red wine for physical. Kasi nakita ko ngayon, mahalin ko tong katawan ko para humaba ang buhay ko. Kaya ako maingat sa bawat kakainin at umiinom ako ng mga pampalakas. Kumakain ako ng prutas. Hallelujah. Araw-araw na inom na ako ng aloe vera gel dahil yun ay nutrition yun. Kaya, hallelujah, kaya purihin ang Panginoon kasi alam niya, iniingatan ko na to. Kasi gusto kong humaba pa ang buhay ko. At alam mo ng Diyos yung katulad inaawit natin kanina, yung iniisip natin na alam ng Diyos, ikaw nakakaalam ng buhay na. Totoo yun. Alam mong kantahin, pero hindi mo naman iniingatan ng katawan mo, wala. Okay? Kaya nga, if we are guided by the Spirit of God, wow! Hallelujah. Tingnan nyo. Nung araw, guided ako ng kaaway kaya ang buhay ko, walang nangyari, pati pamilya ko, nagulo Pero nung gabayan ako ng Holy Spirit, nalalaman ko, magsalita lang ang isang tao, alam ko kung ito'y galing sa Diyos o hindi. Tulad nung isang araw, nagkaroon kami ng problema sa homeowner kasi dahil ako ang grievance doon. Alam nyo, ginagamit ko ang Word of God. Sabi nung inakusahan, Pastor, ako yata pinatatamaan mo niya na. Hindi ka ako, Word of God yun. Hindi! Ako pinatatamaan mo yun. Sige na, ikaw na nga. Kasi hindi ka nagpapatawad. Ay ngayon, nakita ko naman doon sa isa, kaya nagkaganon yung isa, meron din mga bagay na, kaya nga tinuturo ko sa inyo, kaya pagka tayo dumura sa taas, hindi kay Pastor John tatama. Kaya kung dumura ka sa taas ng masama, babaksak din sa buhay natin ay masama. What you sow, you will reap it. Kung ano ang inihasik mo, siya mong aanihin. Di magkasik na tayo ng maganda para pagbalik, maganda rin. Tama? Mali? Kaya hindi basta ang buhay natin bahala na. No. Isiguro na natin hanggat maaga. What else? The Son of God. Sabi dito, the Son of God. 2 Corinthians 6:18. Tingnan natin yung Son of God. Kaya may direksyon buhay natin
Magbabasa lang ho tayo ng Biblia. 2 Corinthians 6:18. Hallelujah. 6:18. Hallelujah. Ano sabi diyan sa verse 18? At ako sa inyo'y magiging Diyos. Ang Diyos pala natin ayan si Jesus. At sa inyo'y ako'y magiging Diyos. Kung si Jesus ang Diyos natin, anong tinatahak nating bukas? Sa langit patungo. Buhay na maganda. Buhay na masaya. Ayan At ako sa inyo'y, tayong lahat na narito hindi lang si Pastor John, hindi lang ako. Tayong lahat, according to verse 18. At ako sa inyo'y magiging Ama. At sa akin, kayo'y magiging mga anak. Hallelujah! Na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, hindi ako may sabi nito O kita nyo ngayon, because we are son of God, kaya sinabing sons, may S, tayo yon. Nalulungkot ako, may mga ngaral, inangkin na siya raw ang son. Pag walang S, si Jesus yon, the only Son of God. Pero pag sinabing sons, tayo lahat. Kaya sinabing king, yung king, si Jesus. Pero pag may S, tayo din ay mga hari. Lord, si Jesus. Pag sinabing Lord's S, tayo yun. Kita niyo mga tayo natin. Kaya we must act like a children of God. Hello? At pag ganun ang buhay po natin, takot ang demonyo sa atin. Hallelujah, takot. Pag ganun ang faith natin. Kaya nga sabi ng Biblia, siya yung ating magiging ama. Kaya pala si Jesus Christ, ginawang ilustrasyon ang bata. Nung siya'y narito, maliban na kayo'y maging bata, hindi kayo pag-aarian ng Diyos. Si Sister Mirna, yung apo niya, kahit siya pumunta, hindi kasama. Siguro yung iba sa inyo rin na may batang ganun kalaki, mga 5 or 2 years, hahakbang ka lang, nanay, tatay, lolo, whatever, sasama ako. Ayaw na mahiwalay sa kanyang mga parental parents or parents. Ganun ho ba tayo kay Abba Father? Baka mamaya pag nakakita tayo ng Lord, Daddy, diyan ka muna Wait. May mga anak pa bang pag nautusan wait. Sino pa nagsasabi ng wait? Hantay. Kasi meron pa akong ginagawa Ang nakita ko doon sa mga bata, kaya pala ginawang ilustrasyon ni Jesus Christ nung narito, kinalong niya yung bata at sinabi, maliban na kayo. Sino yung kayo? Yung Iglesia. Na maging katulad ng batang ito, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Ngayon, kanya-kanyang lakad na Kahit sinabihan ng magulang, ng daddy, ng lakad na rin. Bahala ka dyan, daddy. Pero yung bata, pag hindi nakita yung daddy o yung nanay, wala na. Bakit? Laging gusto niyang nakadikit kay daddy. Ganun ba rin tayo ang presensya natin? We want always be in the presence of our Abba Father. Hallelujah. Kaya dapat talaga, lagi ho tayo nasa presensya ng Diyos, lalo sa panahonong ito. At hindi tayo pababayaan ng ating Abba Father. Hindi ho tayo pababayaan. I'm telling you the truth. What else is required as we are children of God? We are son of God. Our Abba Father. Hindi tayo pababayaan ng ating Abba Father. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Abba Father.
At kapag tumawag tayo sa Kanya dahil tayo'y mga anak niya, Son of God, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nandun yung sign and wonder and miracle. Kung hindi ako naging son of God, baka wala na. Baka balo na si Norma. Ang mga anak ko, wala nang tatay. Tama yung sinabi ni Pastor yun. Sa totoo lang, wala na rin yung mga barkada ko, puro patay na rin. Samantalang yung barkada nilang ito buhay na buhay, lakas-lakas. Bakit? Son of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. What else? Sasabi niya dito, witness of Spirit. Witness yung Holy Spirit na nasa atin. Sa Galatia 4 verse 6, tingnan nga natin, ang sabi ko nga sa inyo, heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain forever. Kaya hindi ho pwedeng ang buhay ho natin ay ipagwalang bahala natin. May love letter na iniwanan ng Diyos sa Galatia 4 verse 6. Hallelujah. Ano sabi niya dito? At sapagkat kayo'y mga anak, hallelujah. Lord, salamat po, naging anak mo kami. Ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak, si Jesus Christ, sa ating mga puso sa sumisigaw ng Aba Ama. Hallelujah. Nakita niyo kung dati daw yung mga anak, may nakalagay din sa Biblia, anak din ang tawag eh. I allow somebody to read John 8:44. Yung first time na makakita, anak din yan. Sige po, basahin po ninyo. Yung unang makakita. Basta, loud it. John 8:44. Sige. Mapala daw yung nagbabasa eh. Amen. Ito nyo, anak din yan. Pero sabi ng Holy Spirit sa akin, wala dito niyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mahirap yung makikianak tayo, pagkatapos ang trabaho mo naman iyon. Hindi ka, kahit mo sabihin anak ka ng Diyos, kung gano'n naman ang trabaho mo, sila'y sa kanilang amang diablo. Kaya nga tayong mga nasa Panginoon, mga anak ng Diyos, ayaw na nating gumawa ng mga bagay na hindi matutuwa ang ating Abba Father. At ang sabi doon, sila'y tumatawag ng Abba Father. Kaya pag tayo umiyak sa Panginoon, naliligalig ang Panginoon eh. Gusto nga niyang maabot agad ang ating mga prayer. Kaya sabi ko kay Sister Lloyda, yung harapan doon, papagawa tayo ng comfort na merong sa babae at sa lalaki. Tapos sabi ko nga, yung children ministry, pagagawa na para hindi naman ako pwedeng manaway ng mga batang kasama. Siyempre, wala pa silang shelter. Yan ang mga Tapos yung taas niya, gagawin natin second floor for prayer lamang. Amen? Kaya ipag-pray niyo talaga na bumuhos ang pagpapala sa atin. Wala na eh. Alam niyo, sa totoo lang sa buhay namin, sa buhay ko nung araw, ang una kong na-receive nung mabasa ko sa Biblia, sa Old Testament, ang bahay niyo ang gaganda, pero ang bahay ko wasak. Kaya nung ako po'y humakbang sa pagiging pastor lingkod, inuna ko ang gawain ng Diyos. Ang bahay ng Panginoon, kasama ko kayo, yun ang faith ko. Hindi naman ako nag-ano, dahil yun lang ang faith ko, ang Diyos ang kumikilos. Meron ng pagkilos ng Diyos. Hindi ko naman sinabi na, Pastor John, ikaw ang bumili ka ng ganito.
No, I did not want anybody among you to buy this, to buy this. Pero ang Diyos po kumikilos. Kaya ako naniniwala kahit yung bumili ng bulaklak na ito, pagpapalain ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit? Yun ang sinabi ng Diyos eh. Kayo'y magsitatag, huwag matitinag, magsisagana sa gawain ng Panginoon. Pag sinabing masagana sa gawain ng Diyos, huwag mong pababayaan ang gawain ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, ang una kong natutunan, bagkos akong nasusugatan dahil sa paglilingkod ng Diyos, I believe in my faith. Once I pray, once I cry to God, masamyong amoy yun sa Diyos. Kaysa doon sana, may mga wealth, may mga ganitong ano. Ito nyo anong biblical basis ko. Yung nag-ika po, sobra lang sa yaman niya ang ibinigay, pero yung 2 lepta na ibinigay niya at wala na siyang halos kakainin, ibinigay pa niya sa Diyos. Kaya nagsabi ng Panginoon, sa palagay niyo, sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung nagbigay ng malaki, pero sobra lang sa kanyang yaman, o itong nagdalawa ng lepta na ibibili na lamang niya, binigay pa. Sabi nung yung nagbigay ng 2 lepta. Ganon din tayo. Kaya nakita ko doon, pagka tayo ay naglilingkod sa Diyos na nagtitiis tayo ng kahirapan, doon po, samyong-samyo ng Diyos. Kaya po, salamat sa Panginoon. Because that is my faith. That is my faith. Kaya pag ako nagpupunta sa mga mission, sa mga gubat, pag ako nasabit ng CH sa kilay, o naduguan ako, ang lumalagay agad sa isip ko, Lord, ganito mo pala kami tinubos. Kaya lalo akong blessed na blessed. Hindi ako nagsabi, nag-give up na ako, hirap naman yan, pastor, wala namang sweldo dyan. By faith, hindi ho. Hindi ako nag-give up. Tuloy ako, kaya naman nararanasan ko ang masayang buhay sa Panginoon. At ang napakagandito, nadamay pa kayo sa pagpapala. Tinan yung mga anak ko. They are blessed. Dati kami, siksikan sa bahay. Ngayon, may kanya-kanya ng bahay. Sumobra pa ang bahay. Bakit? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Ang sikreto lang, serve Him. Ngayon, kung hindi tayo mag-serve, naku, ang dilim naman dyan. Naku, ay wala. Pag binago ho natin to, hindi ho tayo naka-inline sa Word of God. Pag binago ho natin to, kasi ito kinasihan na ng Holy Spirit. Sapat na. Bakit na bago? Saka na lang. Ako magpipray. Saka na lang. Ay di binago mo. Sabi ng Diyos, lagi kayong manalangin. Huwag manghihinawa. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang manghihinawa, ha? At ang Diyos po ang kikilos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. What else? Pag tayo ay son of God na mga mananampalataya, eto, yung Holy Spirit magwi-witness sa atin, kaya ako natutuwa eh. Yung bang pag naano ko yung, lumuhod kayo doon, sundan ka, sabihan mo sa kanila, lumuhod din sila, tapos umawit ka ng pusong dalisay. Rababasyan. Napakasarap po maglingkod. Pag-guide tayo ng Holy Spirit. Kaya ginagawa ko, sabi niya, pagka ikaw ang preacher, magbabarong ka. Pero pagka hindi, mag-necktie ka na lang. Kaya gagawin nyo. Pag mag-preach ako, nakabarong ako. Pero pagka hindi, naka-long sleeve o whatever, o polo barong. Instruction ho ng Lord sa akin yun. Maging doon sa aming intercession, na Pastor Hilapot, nung nagpipiri ako dito, sabi ng Panginoon, magsasanta Cena kayo. Kaya every Wednesday dahil face-to-face na, may dala akong mga element ng Santa Cena. Hindi sila makapag kasi sabi ni Pastor John, si Pastor Tony ang may instruction ng Holy Spirit. Kaya ginagawa ko. Dala-dala ko pa yung mga ito. Dala ko doon sa bag ko. Kung walang instruction, hindi ko gagawin. Hirap eh. Pero dahil may instruction, ginagawa ko.
Kaya be very sensitive kayo sa instruction ng Diyos. Pag may instruction ng Panginoon sa iyo, gawin mo. At kung medyo mahirap, umuulan, gawa mo ng paraan. Paano mo gagamitin ng paraan? Dahil umuulan, Bible study, hindi ka makadadalo. Paano mo magbibigyan ng paraan para makadalo ka? Strayoli. Ayun. Nangyari sa akin yan eh. Sabi ng Panginoon, mag-prayer walk ka. Sabi ko, Panginoon, umuulan. Alam niyo, sabi ng Panginoon, magpayong ka. O, edi sunod ako. Punta ako dyan. Prayer walk ako, nakapayong. Oh. Hindi ko alam yun noong aking mga... Pero alam ng Diyos, ginawa ko yung sabi niya. Anong biblical basis ko? Si Sakeo. Gustong-gustong makita ang Panginoon. Pero dahil pandak siya, gumawa siya ng paraan. Umakyat doon sa puno ng sikomoro. Kapag hindi natin ginagawaan ng paraan ang paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng medyo mahirap ang ating babagtasin, kung landas man yan, at nakita ng Diyos, ginagawan mo ng paraan, magsisimula ang pagpapala ng Diyos sa iyong buong sambayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! What else? As children or son of God, naku, ang ganda nito. Tagapagmana pala tayo. Hello? Baka ang iniisip nyo, alsin nyo na yung mentalidad na magmamana ka pagpatay na tayo. No. Remove it. Katulad ni Martha. Naniniwala ako, Panginoon, na siya'y mabubuhay na magmuli. Pero doon sa ikalawang buhay. No. Maging sa buhay na ito, wala tayong COVID-19. Just faith. Yun ang importante, faith. Kaya sinasabi ko doon sa mga nagpa-vaccine, lakasan yung loob nyo na huwag kayong na hindi kayo maiipektuhan yan. Yun lang ang gustong makita ng Diyos. Kasi sa totoo, wala tayong tatakbuhan eh. Wala tayong susulingan na sa panahon ngayon. Labanan na ngayon ng dilim at liwanag. Sa totoo lang, yan ang nakikita ko. Kaya ako hindi nagpapabaya sa gawain ng Diyos. Whatever happen, kung kukunin mo man ako, Panginoon, bahala na kayo sa lugar na ito kung sino ang gustong tumayo, magpatuloy ng pinasimulan na ng Diyos. Okay sa akin. Kaya nung minsan may nagsabi sa akin, bakit natin paayusin yan? Kina Pastor Tony Lote yan. Kina Pastor, si Pastor lang ang makikinabang yan. No. Wala ko sa puso ko. Pag ako namatay, kinuha ko ng Diyos, bahala kayong managot sa Diyos pag pinabayaan nyo ito. Kapag nawala na ako, hindi ka na kumanta. Biro ko lang yun. Alam ko namang mahal na mahal nyo ang Panginoon. At dahil mahal nyo ang Panginoon, mamahalin natin ang pamilya natin, mamalahalin natin ang dakong ito, na ito ay sa Diyos, hindi ito akin. Hello? Kaya sabi doon, tagapagmana ho tayo, Galatia chapter 3, hallelujah, Galatia chapter 3, tingnan natin, basahin natin sa Word of God, sa Galatia chapter 3, verse 29, hallelujah. Sa verse 29 ng Galatia chapter 3, at kung kayo'y, kay Kristo, merong may conditional lagi Totoo po yun. Ang paglilingkod sa Diyos, conditional. Kung gusto mo, okay. Kung ayaw mo, okay. Kaya ako nang tawagin ng Diyos, sumunod ako. Pinili ko ang tawag ng Diyos. Pero dito, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Kita nyo? Anong pangako ng Diyos kay Abraham? Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Kaya pala tayo pinagpapala ng Diyos. Kasi binhi tayo ni Abraham. At ang sumumpa sa inyo, susumpain, hindi tayo, kundi ang Diyos na tayo, na kanyang, na ating Abba Father. Kaya yun ang stand ko. Kaya lahat na nagsalita sa akin ng hindi maganda, hindi pinagpala ng Diyos. Yung iba namatay na.
I stand on the word of God. According to this, kayo ay binhi ni Abraham. Kaya yung sinabi ng Diyos kay Abraham sa Old Testament, dala-dala rin natin yon. Kaya sabihan mo yung katabi mo, kaya ikaw wag magiging mainitin ang ulo. Kaya pag may nagsabi sa yung pangit ka, ibalik na rin mo na lang. Satanas, sinasaway kita. Maganda ako. Ha? Ganun lang yun. Binhi tayo ni Abraham eh. O, tinan nyo, itutuloy ko ha. At dahil tayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Oh! Ang daming pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Hindi ko kayo iwan. Hindi ko kayo pababayaan. I will supply all your need. Fear not. I will be with you till the end of the world. Hallelujah. Dapat yun narito. Kaya pag narito to yun, lagi kang ganado. Para si Brother Leo. Hallelujah. Laging narito dahil yung sound, pag wala siya, hindi natutugtog yan. Kaya maagang-maaga pa rito yan eh. Oo, nag-set up na yan. Gusto ng Panginoon, ganun din tayong lahat. Kaya pag worshiper ka, gitarista ka, yan naman ang sabi ng Panginoon eh. Sino ba ito? Si Isaac, di ba? Kinausap ng Diyos si Isaac. Ang sabi ng Biblia, ihandog mo ang iyong anak. Si Abraham, si Isaac. O ano ginawa sabi ng Bible? Maagang-maaga pa. Sabi natin, maagang-maaga pa. Inihanda na ni Abraham ang mga gagamitin. Pati anak niya lahat. O ngayon, nang dumating dun sa dako, na paghahandugan kay Isaac, papatay na. Nadinig ang tinig ng Diyos. Kaya kung minsan sa buhay natin, hindi natin madinig ang tinig ng Diyos eh. Bakit? Mamaya pa yun. Ano pa lang dun eh, praise and worship lang yun. Tsaka miya-miya na, pag word of God na. Nilalagyan ng ang word of God. Pero si Abraham, maagang-maaga pa kaya nung dumating, nangusap. Lumingong ka sa likod mo. Paano mangungusap ang Diyos sa atin kung hindi makita ng Diyos na tayo ay mga anak niya? Baka katulad pa rin tayo nung, wait. Hello? Kasi minadidinig ako, pag mga anak daw, inutusan ng mga tatay, nanay. Sabi nila, wait. Bayaan natin na huwag nating paghahantayin ng Panginoon. Katulad nung anak ko, si JR. Hindi ko malimutan yung sabi ko, Norma, ba't ba yung JR natin hindi nakakasama natin sa pagsamba? Abay, di ka usapin mo yung anak mo, si JR yata, hindi ko malala kung ilang taon pa. Parang si Cedric. Sabi kinausap ko. Sabi ng JR sa akin Tatay, ba't ba nauso pa yung samba-samba na yan? Kasi yung utak niya, nagugulo sa text. The same ngayon. Pag hindi tayo mga magulang, tinuruan natin ang mga anak natin, baka dumating ang araw, problema. Palibasa, sina KP, sina Kokoy, sina Christina, mga dalaginding na yan ngayon, nasaan sila ngayon? Nasa ibang bansa. Si KP na lang dito, paalis pa rin yata. Hallelujah. Pinagpapala. Kung hindi na mulat si Pastor John, hindi ako namulat, ano ituturo ko sa anak ko? Nung purmero si Richard, binatili pa para si Shalm. Kasama ko na sa inuman yan Ako ang nagtuturo. Anak, inom, unti-unti lang. Kasi ang laman nito, para pagdating sa harapan ng barkada, ako ang matatag. Alam mo naman sa gawa ng mundo, pag ikaw ang nakita nilang matatag, medyo nire-respeto ka. Mali pala. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo anak ng Diyos, I'm telling you, church, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kapag tayo ay talagang nagwo-work na sa espiritu natin yung tayo'y mga anak ng Diyos, ang mga anak pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Pero yung mga alipin,
Oh. Tama na sa iyo. Yan ang sweldo mo, 8 piso o 6 na piso isang araw. Yan lang yan sa iyo. Alipin eh. At kung ang nilalagay kung alipin ka ng bisyo, alipin ka ng mundo, mahirap umunlad. At kung umunlad man, baka hindi si Lord ang nagpapaunlad. Kasi ang stand ko dyan, yung Matthew 4:4, si Satanas, nakita ko doon, si Satanas man pwede kang payamanin. Pero tayong mga anak ng Diyos, meron tayong 1,000, 10,000, mas